Habang lumulubog ang araw ng Arizona sa likod ng mga bundok, ang kalangitan ay napuno ng kulay kahel at lila. Si Liam Carter, isang 37 anyos na veterano, ay naglakad papunta sa lokal na ampunan ng hayop. Ang tunog ng kanyang lumang bota ay kumakalabog sa semento. Isang paulit-ulit na alaala ng mabigat niyang pinagdaanan sa buhay. 2 taon na mula nang lisanin niya ang army, ngunit patuloy siyang naghahanap ng isang bagay na makakatulong punan ang puwang na hindi mapunan ng trabaho o therapy. Ang kanyang tapat na German Shepherd, si Tyson, na kasama niya sa maraming mapanganib na misyon, ay kamakailan lang niretiro dahil sa isang pinsala. Payak lamang ang ampunan na papaligiran ng kinakalawang na bakod at may simpleng mga kulungan para sa aso. Malakas ang amoy ng disinfectant sa hangin, humahalo sa paputol-putol na tahol ng mga aso. Nandoon si Liam dahil sa pangungumbinsi ng kanyang nakatatandang kapatid na si Emily, na naniwalang makakatulong ang isang bagong aso sa bigat ng buhay niya matapos ang digmaan. Bagaman may pag-aalinlangan, isang bagay sa loob niya ang nagtulak sa kanya upang magpunta. Habang naglalakad siya sa makikitid na pasilyo, sinusuri ang bawat kulungan. Napansin niya ang iba't ibang reaksyon ng mga aso. Ang ilan ay masiglang tumatahol at kumakawag ang buntot upang makakuha ng pansin, habang ang iba naman ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya na may lungkot sa mga mata. Ngunit wala sa kanila ang nagbigay ng koneksyong natatandaan niya kay Tyson. Habang unti-unting pumapasok ang pagkadismaya sa kanya, isang tagapag-alaga ng ampunan ang lumapit. Gino Carter, may isang German Shepherd sa likod na maaaring interesado kayo. Ilang linggo na siyang nandito at may kakaiba siyang dating. Nagulat siya sa binanggit ng tagapag-alaga tungkol sa kanyang paboritong lahi, kaya tahimik niya itong sinundan patungo sa isang nakahiwalay na bahagi ng ampunan. Doon, sa isang malayong kulungan, nakahiga ang isang malaking asong may itim at kayumangging balahibo. Nanatiling tensyonado ang katawan nito, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay makikita ang matinding pagod. May kung anong kumurot sa puso ni Liam, isang damdaming pamilyar. Tyson, bulong niya, halos hindi marinig ang sariling tinig. Dahan-dahang itinaas ng German Shepherd ang ulo nito, tumingin kay Liam ng walang emosyon. Walang masiglang pagkawag ng buntot, walang galaw papunta sa kanya, tanging isang hungkag na tingin. Parang isa lang siyang estrangherong dumaan. Hindi niya ako nakikilala, mahina niyang sabi, ramdam ang bigat ng pagtanggi. Napaatras siya, at sa pagtingin niya kay Tyson, isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na sumuko, isang bagong determinasyon ang lumitaw sa kanya. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan ng kanilang kwento. Isa lamang itong bagong kabanata. Ang samahang binuo nila sa gitna ng panganib ay hindi madaling mabura. Gusto mo bang malaman kung paano magpapatuloy ang kanilang kwento? I-like, mag-subscribe at manatiling nakatutok upang masaksihan ang isang kwentong puno ng tapang at pagkakaibigan. Nanatili si Liam sa harap ng kulungan, hindi inaalis ang tingin kay Tyson. Ang asong minsang puno ng sigla at tapang ay tila isa na lang anino ng kanyang dating sarili. Ang dati niyang matatalas at buhay na mga mata ay malalim at malayo ang tingin. May mga peklat sa kanyang likod na binti at isang tainga, mga bakas ng laban na kanilang pinagsaluhan. Ngunit higit pa sa mga sugat na nakikita, mas ramdam ni Liam ang mas malalalim na sugat na hindi kita sa mata. Mga sugat na parang salamin ng sarili niyang mga pinagdaraanan. Marami na siyang pinagdaanan, mahinang sabi ng tagapag-alaga ng ampunan. Binasag ang katahimikan. Inilipat siya rito mula sa isang mas maliit na pasilidad sa ibang estado. Mukhang isinuko siya ng dating may-ari dahil hindi na niya kayang tugunan ang pangangailangan ng aso. Madalas siyang makaranas ng matinding pagkabalisa at hirap siyang magtiwala sa mga tao.
Saglit siyang tumigil at nag-alinlangan bago tinitigan si Liam. Kilala mo ba siya? Dahan-dahang tumango si Liam, halos hindi halata ang galaw. Mahinang bulong ang kanyang sagot. Siya ang naging kasama ko, ang matalik kong kaibigan. Mabilis na bumaha ang mga alaala, ang matinding pagsasanay kung saan nabuo ang tiwala sa isa't isa, ang mga mapanganib na misyon kung saan si Tyson ang nagligtas sa kanya, at ang di mabilang na gabi kung saan ang presensya ng aso ang nagpanatili sa kanyang katinuan. Ngunit ngayon, nasa harapan niya ang isang kaibigang hindi na siya nakikilala. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kulungan, lumilikha ng mahina ngunit matalim na langit-ngit. Sinundan ito ng tingin ni Tyson, ngunit hindi siya gumalaw. Marahang lumuhod si Liam, iniabot ang kamay palapit sa aso. "Hey buddy, ako to si Liam," mahina niyang sinabi, bahagyang nanginginig ang boses, puno ng lambing at pag-asa. Sandaling ikiniling ni Tyson ang ulo, tila may bahagyang pagkilala o pagkalito sa kanyang mukha. Ngunit nanatili siyang nakayuko, hindi gumagalaw, naninigas ang mga kalamnan. Napalunok si Liam, ramdam ang bigat ng sitwasyon at ang mahaba at mahirap na daang nasa kanilang harapan. Gusto mo bang magpalipas ng oras kasama siya? Maaari natin siyang dalhin sa play yard. Alok ng tagapag-alaga, pilit pinapawi ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Agad na tumango si Liam. Sa play yard, gayunpaman, walang gaanong nagbago. Patuloy na umiiwas si Tyson, maingat na inamoy ang paligid ngunit hindi lumapit. Tahimik na pinagmasdan ni Liam ang bawat kilos ng aso. Pilit inuunawa ang kanyang iniisip. Habang unti-unting bumababa ang araw sa kalangitan, isang matinding realisasyon ang bumalot kay Liam. Tumayo siya, tumingin sa tagapag-alaga ng ampunan at buong determinasyong sinabi, "Uuwi siya kasama ko. Gaano man katagal, tutulungan ko siyang makaalala." Ang kanyang tinig ay puno ng bigat ng kanilang pinagdaanan, puno ng matibay na paninindigan at hindi matinag na katapatan. Alam niyang hindi lang si Tyson ang kailangang iligtas. Marahil sa pagtulong niyang gumaling si Tyson, ginagawa rin niya ang unang hakbang patungo sa sarili niyang paggaling. Tahimik ang biyahe pauwi. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa bahay ni Liam, si Tyson ay nakahiga sa likuran ng sasakyan sa isang kumot na inihanda ni Liam, tahimik na nakatanaw sa bintana, iniwasan ang anumang pagtatangkang magtama ang kanilang mga mata. Paminsan-minsan, sinusulyapan ni Liam ang rearview mirror, umaasang makita ang iniisip ni Tyson. Ramdam niya ang bigat ng pagtanggi, ngunit nauunawaan niya ang kanilang pinagdaraanan bilang mga veteranong may dalang mga sugat na hindi madaling makita, hindi madaling paghilumin. Pagdating nila sa bahay, isang payak ngunit maaliwalas na tahanan sa gilid ng bayan, ipinarada ni Liam ang sasakyan sa harapan. Ang bahay, simple ngunit puno ng katahimikan, ay may malawak na bakuran na tinatanaw ng mga punong marahang sumasayaw sa hangin. Binuksan ni Liam ang likod ng sasakyan at tinawag si Tyson. Nagatubili ang aso, ilang saglit ang lumipas bago siya dahan-dahang bumaba. Ang bawat hakbang ay maingat, wari iniinspeksyon ang bagong kapaligiran. Hindi siya nagmadali, ang bawat galaw ay puno ng pagbabantay. Sa unti-unting pagbukas ni Liam ng pinto ng bahay, isang bagong kabanata ang nagsimula. "Maligayang pagdating sa bagong tahanan mo, buddy," sabi ni Liam. Pilit pinapasigla ang tono, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Pumasok si Tyson sa pintuan, ngunit sandaling huminto, ang ilong niya gumagalaw habang inamoy ang hangin. Nananatiling maingat ang kanyang kilos, wari nag-aalangan at nagmamasid sa hindi pamilyar na paligid. Pinaghandaan ni Liam ng husto ang pagdating ni Tyson. Sa isang sulok ng sala, inayos niya ang isang komportabling lugar. May bagong kama para sa aso, malinis na mangkok ng pagkain at tubig,
at ilang laruan na binili niya sa kanilang pag-uwi. "Ito ang lugar mo, Tyson," aniya itinuro ang maaliwalas na sulok. Ngunit nanatili si Tyson sa kanyang kinatatayuan, tila walang interes sa inihandang espasyo. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Liam. Ramdam ang bigat ng pagkabigo. Ang madaling samahan nila noon ay tila napakalayo na ngayon. Habang naghahanda ng pagkain, nagbalik sa isipan niya ang dating Tyson, ang asong masiglang tatakbo papalapit sa kanya noon. Ngunit ang asong nasa harapan niya ngayon ay ibang-iba. May mga sugat na hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Tumingin siya kay Tyson na tila malayo ang isip at mahina niyang bumulong, hindi lang para sa aso kundi para rin sa sarili niya. "Alam ko ang pakiramdam na yan, buddy. Pareho tayo, parang nawawala." Kinagabihan, nag-iwan ng maliit na pag-asa si Liam. Iniwang bukas ang pinto ng kanyang kwarto, isang tahimik na paanyaya kung sakaling hanapin ni Tyson ang kanyang presensya. Nang patay na niya ang ilaw, narinig niya ang mahihinang tunog ng mga paa sa sahig. Hindi lumapit si Tyson sa kama, ngunit humiga siya malapit sa pinto. Pinananatili ang distansya, ngunit hindi na rin masyadong malayo. Sa dilim, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa labi ni Liam. Isang simpleng kilos, ngunit isa itong senyales ng isang bagong simula. Pagdating ng umaga, ang mahinang yabag ng mga paa ang pumuno sa tahimik na bulwagan. Nakaupo si Tyson sa tabi ng pintuan, ang mga tainga niya nakataas, tahimik na pinagmamasdan si Liam. Saglit man ang sandaling iyon, nagbigay ito kay Liam ng pag-asa. "Magandang umaga, Tyson," bati niya, sabay banat ng katawan at pilit na ngumiti. Ngunit lumingon lang si Tyson at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang sulok. Bagaman nanatili ang pagitan sa kanila, ginugol ni Liam ang araw sa pagsisikap na punan ng puwang na iyon. Inihagis niya ang isang tennis ball kay Tyson, ngunit hindi ito pinansin. Inilapag niya ang sariwang pagkain malapit kay Tyson, ngunit naghintay ang aso hanggang umalis siya bago ito lumapit at kumain. Ang bawat pagtatangkang muling itayo ang kanilang samahan ay tila lalo pang nagpapalalim sa katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang puno ng takot, pag-aalinlangan at siguro'y sakit. Sa huling pagsubok, naghanap si Liam ng isang bagay na maaaring makapagpukaw ng alaala ni Tyson. Mula sa isang lumang kahon, inilabas niya ang kanyang lumang military vest, ang mismong suot niya noong kanilang mga misyon. Mabigat ito sa amoy ng buhangin, pawis at mga pinagdaanang laban, isang bahagi ng kanilang nakaraan. "Tingnan natin kung naaalala mo pa ito, buddy," mahinang sabi ni Liam. Tinungo ang likod bahay kung saan naroon si Tyson. Pinagmasdan ng aso ang vest, bahagyang ikiniling ang ulo na para bang may munting pagkilala. Kumabog ng bahagya ang puso ni Liam, umaasang may nagising na alaala. Maingat niyang inilapag ang vest sa lupa at umatras, binibigyan si Tyson ng espasyo upang suriin ito. Lumapit si Tyson, dahan-dahan inaamoy ng mabuti ang tela. Sa isang saglit, may kislap sa kanyang mga mata, isang munting sulyap ng mas malalim na emosyon. Ngunit mabilis din itong napalitan ng pag-aalinlangan. Umatras siya, dahan-dahang iniipit ang buntot at muling umatras palayo. Ramdam ni Liam ang kirot ng pag-atras ni Tyson, ngunit hindi siya sumuko. Ito ay isang mahabang laban at hindi niya balak bumitaw. Liam ay napabuntong hininga ng pagod, pinapanood ang pagliyab ng pag-asa na muling unti-unting nawala. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa balkonahe, nakita niya si Tyson na nakahiga sa likod bahay, nakatingala sa mga bituin. "Hindi kita pababayaan," sabi ni Liam. Ang boses niya'y bumasag sa katahimikan na para bang nakikipag-usap sa hangin. "Nandyan ka para sa akin nung pinakamahirap kong panahon, kaya nandito rin ako para sa iyo ngayon." Alam niyang marami siyang hinihingi, ngunit ramdam niya ang hindi matinag na koneksyon sa pagitan nila, nakatago sa bigat ng kanilang nakaraan.
Habang lumalamig ang gabi, nagpasya si Liam na bigyan si Tyson ng oras na kailangan niya. Bumalik siya sa loob ng bahay, iniwang bahagyang bukas ang pinto sa likuran at humiga upang magpahinga. Ilang sandali ang lumipas, nagising siya sa tunog ng mga kuko na dumudulas sa sahig. Sa dulo ng kama niya, naroon si Tyson. Pagod ang tingin, ngunit naroroon pa rin. Nanatiling tahimik si Liam, binigyan lamang ito ng banayad ng ngiti sa dilim. Unti-unti, ang distansya sa pagitan nila ay lumiliit, maliit man, sapat na ito upang palakasin ang kanyang loob. Sa mga sumunod na araw, ang maliliit na kilos ay nagsimulang gumapang sa pagitan nila, unti-unting tinutunaw ang pader ng kawalan ng tiwala. Isang malamig na umagang Lunes habang abala si Liam sa paghahati ng kahoy sa bakuran, napansin niyang pinagmamasdan siya ni Tyson mula sa malayo, bahagyang nakatagilid ang ulo. Nakababa ang buntot ng aso, ngunit may bahagyang kislap ng interes sa kanyang mga mata. Huminto si Liam, pinahiran ng pawis sa noo at iniunat ang kamay kay Tyson. "Gusto mo bang tumulong, kaibigan?" Aniya, magaan at nakakaengganyo ang tono. Saglit na nag-alinlangan si Tyson na lumapit, ngunit hindi niya inalis ang tingin kay Liam. Kinahapunan, habang naglalakad-lakad sa bakuran, basta na lang inihagis ni Liam ang isang patpat sa harapan nila. Wala siyang inaasahan, ngunit sa kanyang ikinatuwa, unti-unting lumapit si Tyson sa patpat, saglit na tumigil, saka muling bumalik sa kanyang pwesto. Lumapad ang ngiti ni Liam. "Aba, marunong ka pa palang maglaro, nagpapakipot ka lang pala," pabirong sabi niya, kahit patila walang reaksyon si Tyson. Ngunit ang maliit na interaksyong ito ay isang malaking hakbang pasulong. Pagsapit ng Martes, napagpasyahan ni Liam na panahon na para muling maglakad-lakad silang dalawa. Kinuha niya ang lumang ID tag ni Tyson, nilinis ito at ikinabit sa isang bagong kwelyo. "Oras na para maglakad," aniya habang ikinakabit ang tali. Saglit na huminto si Tyson sa may gate, nakatingin sa labas na parang hindi sigurado kung handa na siyang lumabas sa mas malawak na mundo. Ngunit maingat si Liam, siniguradong hindi ito mabibigla sa kanyang sigasig. "Naalala mo pa ako, di ba?" Bulong niya habang nakaluhod upang tumapat sa mata ni Tyson. Dahan-dahang pumagitna ang buntot ng aso at nagsimulang kumampay, unti-unting bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata, isang sinyales na muling bumubuo ang kanilang dating koneksyon. Isang pakiramdam ng init ang bumalot kay Liam, pinaghalo ng saya at ginhawa. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, ang makakita ng kahit maliit ngunit makabuluhang pag-unlad ay mahalaga. "Subukan natin ulit," aniya habang pinulot ang bola at muling inihagis. Sa pagkakataong ito, masiglang hinabol ito ni Tyson, puno ng sigla at determinasyon. Napangiti si Liam at pinalakpakan siya, ang kanyang tuwa'y umaalingaw-ngaw habang pinagmamasdan si Tyson. Ramdam ang lumiliit na agwat sa pagitan nila sa bawat pagtalon ng aso. Habang lumilipas ang umaga na puno ng tawanan at kahol ang hangin, bawat matagumpay na pagbawi ng bola ay parang muling bumubuhay sa masasayang alaala nilang dalawa bago dumaan ang unos sa kanilang buhay. Napansin ni Liam ang sarili niyang madalas nang ngumiti, pinatitibay ng malinaw na senyales ng pag-usad. Unti-unting bumabalik ang koneksyon nila, isa-isang sandali ng paglalaro. Maya-maya nagpahinga sila. Naupo si Liam sa mga baitang ng balkonahe habang ipinatong ni Tyson ang ulo niya sa kanyang hita, isang kilos ng tiwala at aliw. "Kakayanin natin to," bulong ni Liam, hinahaplos ang balahibo ni Tyson. "Ikaw ang kasama ko palagi." Sa ilalim ng init ng araw, pakiramdam niya ay parang bumabalik sa ayos ang mundo. Magkasama silang bumabalik sa buo nilang sarili, at para kay Liam, iyon ang pinakamahalaga. Tila tumagos ang tahimik na kumpirmasyong ito kay Tyson. Sa buong maghapon, nanatili siyang malapit kay Liam, sinusundan siya sa bawat sulok ng bahay, at tinatanggap ang maliliit
ngunit mahalagang paglalapit. Kapag nagpapahinga si Liam sa sofa, nauupo si Tyson sa tabi niya sa sahig. Isang bagay na matagal nang hindi niya ginagawa. Hindi lang ito dahil sa pagsasanay o sa dating nakasanayang rutina. Sa halip, parang unti-unting binababa ni Tyson ang kanyang mga depensa, dahan-dahang binubuksan ang sarili upang muling tanggapin si Liam sa kanyang mundo. Kinagabihan, habang inaayos ni Liam ang ilang lumang kahon, natagpuan niya ang isang litrato nila ni Tyson sa isang bukirin. Kinunan pagkatapos nilang matapos ang isang mahirap na misyon. Pareho silang mukhang pagod, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Inilagay ni Liam ang larawan sa kanyang tabi at ipinakita ito kay Tyson. Tingnan mo to, kaibigan, magaling tayong tambalan, di ba? Sandaling tiningnan ni Tyson ang litrato bago muling lumapit kay Liam. Mas malapit kaysa sa dati mula nang dumating siya sa bahay. Sa labas, umalingaw-ngaw ang tunog ng malalayong kulog sa papadilim na kalangitan at nagsimulang bumuhos ang ulan sa bakuran. Napansin ni Liam si Tyson na nakatayo malapit sa balkonahe, nakaharap sa unos, tila namamangha sa kidlat at sa ritmikong pagbagsak ng ulan. Hawak ang isang tasang kape, lumapit si Liam. Mahilig ka talaga sa bagyo, hindi ba? Bulong niya, higit para sa sarili kaysa kay Tyson. Dahan-dahang lumingon si Tyson at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nagtagpo ang kanilang mga mata. May pagbabago sa kanyang tingin. Wala na ang dating matigas na pader ng kawalan ng tiwala. Naroon pa rin ang kaunting pag-aalinlangan, ngunit kasabay nito ay ang bahagyang kuryosidad, isang senyales na may nagbabago sa loob niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Liam sa pag-asa. Alam niyang malayo pa ang kanilang tatahakin sa paggaling, ngunit ang mga sandaling tulad nito ang nagpapatibay sa kanyang paninindigan na magpatuloy. Sinamantala ni Liam ang pagkakataon, tumayo at pumunta sa kabinet upang kunin ang lumang military whistle na itinabi niya kasama ng kanyang mga alaala sa serbisyo. Isang sugal ito, ngunit marahil ang pamilyar na tunog ay maaaring makapukaw ng isang bagay sa loob ni Tyson. Bumalik siya sa balkonahe at marahang hinipan ang 7 ng 2 beses sa maikli at matalim na tunog na dati nilang ginagamit sa operasyon upang tawagin si Tyson. Agad na tumindig ang mga tainga ng German Shepherd, ang katawan niya ay biglang nanigas sa pagkilala. Sa isang saglit, inakala ni Liam na tatakbo si Tyson papunta sa kanya tulad ng dati sa kanilang mga pagsasanay. Ngunit sa halip, dahan-dahan lamang itong lumapit ng isang hakbang bago muling tumigil. Ang kanyang sigasig ay unti-unting nauwi sa pag-aalinlangan. Ibinaba niya ang tingin, tila naguguluhan sa kanyang sariling nararamdaman. Malalim na huminga si Liam at maingat na ibinalik ang 7 na pagtanto ang posibleng hindi komportabling alaala na kanyang naantig. "Ayos lang, partner," mahina niyang sinabi, puno ng pag-unawa. "Susunod tayo sa bilis mo." Habang lumalakas ang buhos ng ulan, inayos ni Liam ang isang tuyong kumot at isang mangkok ng sariwang tubig para kay Tyson. Inilagay ito sa isang tahimik na sulok ng silid. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinilit si Tyson. Sa halip, umupo lang siya malapit, pinanatili ang isang maingat na distansya. Ang kanyang presensya lamang ay isang tahimik na kumpirmasyon, isang pagpaparamdam kay Tyson na hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito. Dahan-dahang lumuwag ang tensyon sa katawan ni Tyson habang nagpapahinga siya sa alpombra, paminsan-minsang tumitingin kay Liam. Habang unti-unting nilamon ng dilim ang silid, lumapit siya ng maingat. Ang kanyang paghinga ay ramdam sa tahimik na hangin. Huminto siya sa harapan ni Liam, nananatiling hindi gumagalaw. Iginagalang ang espasyong kailangan ni Tyson. Dahan-dahang inamoy ni Tyson si Liam, tila nag-iipon ng lakas ng loob para sa isang napakalaking hakbang.
Sa wakas, marahan niyang tinulak ang kamay ni Liam gamit ang kanyang ilong. Isang matinding damdamin ang bumalot kay Liam sa sandaling iyon. Unti-unti kang bumabalik sa akin, kaibigan. Mahina niyang bulong, punong-puno ng emosyon ang kanyang tinig. Hindi niya ginalaw ang kamay upang haplusin si Tyson. Iniwasan niyang sirain ang balanse ng sandali. Hinayaan niyang si Tyson ang magdikta ng kanilang interaksyon. Nang sa huli ay umatras si Tyson, bumalot kay Liam ang magkahalong ginhawa at pag-asa. Maliit na tagumpay man, para sa kanya, ito ay isang napakahalagang hakbang patungo sa paggaling. Nang gabing iyon, habang lumalakas ang bagyo sa labas, napansin ni Liam si Tyson na nakahiga sa paanan ng kanyang kama. Hindi pa man ganap na kampante, ngunit hindi na rin kasing layo ng dati. Para kay Liam, sapat na ito, isang patunay na sa kabila ng trauma at distansya, nananatili ang kanilang samahan at handang muling mabuo. Pagsapit ng umaga, sumikat ang araw ng may gintong liwanag, binabalot ang bakuran sa isang mainit at payapang sinag. Hawak ang kanyang tasa ng kape, tahimik na pinagmasdan ni Liam si Tyson habang ito'y naglalakad sa hamog na damo. Napansin niya ang pagbabago sa kilos ni Tyson. Mas maaliwalas, mas maluwag at paminsan-minsan, tila sumasalamin sa asong kanyang nakilala noon. May panibagong determinasyon, hinawakan muli ni Liam ang lumang pito. Isang pagsubok muli, isang sugal. Ngunit dama niya ang pangangailangan na subukan, puno ng pag-asa na ang patuloy nilang pagsisikap ay magpapatibay sa muling pagbubuo ng kanilang samahan. Liam ay nagbigay ng 2 maikling sipol, parehong katulad ng ginawa niya noong nakaraang gabi. Agad na napansin ito ni Tyson. Ang kanyang mga tainga ay tumindig at ang kanyang katawan ay nanigas sa paghihintay. Manatiling kalmado si Liam, hindi nagmamadali o masyadong umaasa. "Halika na, boy!" mahina niyang sabi. Sa kanyang gulat, lumapit si Tyson sa kanya, tila naakit ng tunog ng sipol. Napalunok si Liam habang pinapanood ang German Shepherd na unti-unting lumalapit na may kumpiyansa. Huminto si Tyson sa harapan niya. Ang ilong nito ay gumalaw-galaw habang inaamoy ang paligid, tila hinahanap ang isang pamilyar na bakas. Dahan-dahang kinuha ni Liam ang rubber ball na ginamit nila kanina at iniabot ito kay Tyson saglit bago itinapon sa malayo. Sandaling tumigil ang aso, ngunit biglang may nagbago sa kanyang tindig. Sa isang iglap, sumugod siya para habulin ang bola at ibinalik ito, inilapag sa paanan ni Liam. Napako si Liam sa kanyang kinatatayuan, ang mga mata ay napuno ng luha. Isang simpleng kilos, ngunit napakalaking hakbang para kay Tyson sa pag-alis ng kanyang mga hadlang. "Iyan nga, alam kong andyan ka pa." Halos hindi na niya masabi, puno ng emosyon ang kanyang tinig. Muling dinampot ni Liam ang bola at inihagis ulit. Sa pagkakataong ito, mas mabilis na sumugod si Tyson. Ang buntot niya ay unti-unting kumakampay habang bumabalik. Halos parang mahika ang pagbabago, parang ang lahat ng linggong pagtitiis at pagsisikap ay unti-unting nagbunga. Bawat hakbang ni Tyson ay isang tagumpay laban sa anino ng trauma na bumalot sa kanila pareho. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang dumating si Tyson, tumabi siya kay Liam sa sopa, ipinatong ang ulo sa kanyang hita. Nanatiling tahimik si Liam, hindi nagsalita o gumalaw. Hinayaan ang katahimikan na magsalita sa paraang hindi kayang gawin ng mga salita. Isang malalim na sandali ng muling pagkakaugnay, isang ugnayang muling bumubuo. Habang marahang hinaplos ni Liam ang ulo ni Tyson, lihim niyang ipinangako na gaano man katagal, hinding-hindi niya iiwan ang kaibigang minsang nagligtas sa kanyang buhay. Pagsapit ng madaling araw, habang kumakanta ang mga ibon sa labas, isang mas makahulugang pangyayari ang naganap sa loob ng bahay. Nakatayo si Tyson sa gitna ng silid.
Ang mga mata ay nakatutok kay Liam na may hawak na tali sa isang kamay at isang military vest sa kabila. Ngayon ang malaking araw, buddy, sabi ni Liam, may halong pag-asa sa kanyang tinig habang bahagyang ngumiti. May pinlano siyang espesyal na paglalakbay sa malapit na parke. Isang lugar na naging kanlungan nila tuwing may pahinga mula sa pagsasanay. Ang pagbisitang ito ay magsisilbing huling pagsubok ng kanilang pagsasama. Habang nagmamaneho papunta sa parke, tila mas panatag si Tyson kaysa dati. Nakaupo siya sa likod ng truck, bahagyang nakalabas ang ulo sa bintana, ninanamnam ang ihip ng hangin sa kanyang mukha. Mula sa rearview mirror, tinitigan siya ni Liam at biglang bumalot sa kanya ang damdamin ng pagmamalaki at ginhawa. Matapos ang mga linggong pagsisikap na muling mabuo ang koneksyon sa asong mahalaga sa kanya, ang paglalakbay na ito ay parang isang mahalagang tagumpay. Tulad ng dati, hindi ba? Bulong ni Liam, bahagyang nilingon si Tyson kahit hindi umaasang makakatanggap ng sagot. Pagdating sa parke, inalis ni Liam ang tali ni Tyson at muling kinuha ang rubber ball. Saglit na huminto ang German Shepherd, pinagmasdan ang paligid. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi na siya nagatubili. Agad siyang sumugod para habulin ang bola nang ihagis ito ni Liam. Ilang oras silang naglaro, nalilimutan pansamantala ang bigat ng nakaraan. Habang lumilipas ang araw, lalong naramdaman ni Liam na bumabalik na si Tyson sa dati niyang sarili. Gayunpaman, alam niyang pareho silang nagbago nang hindi na maibabalik sa dating anyo. Hindi na sila tulad ng dati, ngunit hindi ito naging hadlang sa paglikha ng bagong simula. Habang papalubog ang araw, naupo si Liam sa isang upuan sa parke. Si Tyson ay nakahiga sa tabi niya, ipinatong ang ulo sa kanyang hita. Habang nakatanaw sa malayo, isang matinding pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sabi ko sa iyo, hindi kita susukuan, Tyson. Mahina niyang bulong habang hinahaplos ang ulo ng aso. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Liam na may bahagi sa kanya na muling gumaling. Si Tyson ay hindi lang isang aso, siya ang patunay ng lahat ng pinagdaanan at napagtagumpayan nila ng magkasama. Habang pauwi sila ng gabing iyon, isang bagay ang tiyak kay Liam. Anuman ang mangyari sa hinaharap, haharapin nila ito ng magkasama. Sa kanyang katapatan at tapang, muling nahanap ni Tyson ang lugar niya sa puso ni Liam. At sa pagbabalik ni Tyson, natutunan ni Liam na ang tiyaga, pagmamahal at determinasyon ay may kakayahang maghilom ng kahit na pinakamalalim na sugat. Buong-buo na silang muli magkasama at handang harapin ang kahit anong pagsubok na darating. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video bilang suporta at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang ganitong kwento. Ang inyong suporta ay may malaking halaga.